Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3rd Infantry Division nagbaba ng ultimatum sa NPA matapos ang sunod-sunod na engkwentro. 3 ex-DPWH Bulacan officials at kontraktor na si Curly Discaya kinulong sa Senado. Pagkawala ng pera sa bank accounts ng isang content creator pinabulaanan ng BDO. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbaba ng ultimatum si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa mga rebelding NPA sa Panay at Negros. Kasunod ito na magkakasunod na engkwentro sa Tapaz, Capiz sa loob ng 2 buwan. Pinakahuli ay noong September 13 kung saan napatay ang isang babaeng NPA. Saad ni Samson, ipinadeploy na nito ang maximum number ng mga sundalo sa Area of Operations ng 3ID para tugisin ang mga natitirang rebelde. Dahil dito hinikayat niya ang mga ito na sumuko na lamang nang maiwasan ang posibilidad na masawi sa engkwentro. Sa detention rooms ng Senado nagpalipas ng gabi, sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, ex-Assistant District Engineer Bryce Hernandez, ex-Construction Division OIC JP Mendoza at kontratistang si Pacifico Curly Discaya ng St. Gerard Construction Corporation. Ito ay matapos silang pare-parehong i-cite in contempt dahil sa umano'y pagsusumite ng maling impormasyon at pagsisinungaling sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon tungkol sa korupsyon sa flood control projects. Sa nasabing pagdinig, sinubukan pang humiling ni Hernandez sa komite na payagan siyang makalaya upang makakalap ng ebidensya laban sa mga personalidad na idinawit nito sa issue, ngunit hindi ito pinagbigyan ng mga senador. Una nitong pinangalanan sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na pumorsyento umano sa flood control projects, bagay na pinalagaan ng parehong mambabatas kahapon. Samantala, inihayag ni Senate President Tito Soto III na nakatanggap sila ng subpoena para kay Hernandez upang humarap sa mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Itinanggi ng BDO na mayroong naging system compromise at inside job sa pagkawala ng laman ng bank accounts ng content creator na si Jana Berenguer. Sa isang statement, tinawag ng BDO na baseless ang akusasyon matapos ang ginawang investigasyon ng Fraud Management Unit o FMU ng bangko kung saan lumalabas na nagkaroon ng password reset noong September 14 at device registration, isang araw bago ang sinasabing unauthorized transactions. Natanggap din umano ng nakarehistrong mobile number ang OTP at transaction alerts taliwas sa iginiit ni Berenguer. Binanggit din ng BDO na mismong si Berenguer ang umamin sa isang panayam na may ibang taong humahawak sa kanyang phone. Sa gitna nito, tiniyak ng pamunuan ng bangko na nananatiling secure ang kanilang system features. Nitong linggo lang na nag-viral ang post ni Jana sa Facebook tungkol sa pagkawala ng 189,000 pesos na laman ng kanyang 3 accounts sa nasabing bangko. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.